Sige po, narinig ko na. Everybody naman ang katabi mo, nanaganap ako, nagnaganap ako. Walang pakalo naman si Lord. Yung palakpak po sa parang sa tao. Maganda yan. Wala mong pakaibigan. Ang Diyos po na ng buhay. Pag-ibig. Sumasagot ng mga panalangin natin. Come on. Clap your hands. Come on. Pwede pong itas natin yung mga kamay natin. And sige, start mong pasalamatan si Lord. Yung ginawa niya this week at gagawin niya pa. Panginoon, salamat po, Lord God, sa aming buhay. Napatuloy niyo po, Lord God, na ginagabayan, iniingatan, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, Lord God, that you are good, you are faithful, Panginoon, sa bawat araw na binibigay mo sa amin, Lord God. We are here, Lord God, to worship you, to give you praise, Lord God, sa amin. Kaya Lord, i-ready mo yung mga puso namin. Maging totoo kami, Panginoon, sa aming pagsamba, pagpuri sa iyo. Let your Holy Spirit flow in this place. Let your Holy Spirit move in our lives, O God. Thank you, Holy Spirit. We acknowledge you in this place. Let your presence fill in this place, O God. Thank you. Thank you, Lord. Hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Mahal mo kami. Kaya Lord, magagala kami sa araw na ito. Pupurihin ka namin, Panginoon. May sigla na may saya, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Dahil ikaw lamang ang maluwalhati, ang purihan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, sige ba ang bagus ko? Come on. Come on, church. Yung palakpak. Yung sabahan sa Panginoon. Come on.
Thank you, Father. Salamat po ulit. Sila lang pa natin sa loob.
He is here. He is moving. Come on, church, open your heart. Open your mind. To feel the presence of the Lord. Lord, we are here to praise you, to worship your name, Lord. We want to sing your praise, Lord God. This morning, we want to experience you, Panginoon. Gusto ka namin maranasan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Purihan ka sa bagay na Panginoon sa aming mga buhay. Sa unang pagkagising, ngayon mo'y puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapanan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa unang pagkagising, ngayon mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapanan mo'y walang hanggan,
Open your mouth, worship the Lord. Yes. Pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Worship, sing it. Di ako magsasawa, purihin ka. Umuunakan, minamahal kita. Yes, Lord. Lagi ka ang tingin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Umuunakan, minamahal kita. Lagi ka ang tingin, pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Ang ngayon mo, ito'y ikaw. Worship the Lord. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ang gusto masamba, tuloy nag-iyak ka. Come on, sing it. Itataas
Napakadakilang mo, Lord. Lord, taas natin na ang dalawang kamay natin. Ngayon, salamat po Lord this morning. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Sa iyo ang mga salita, kami nagkakalakas sa Panginoon. Lord, salamat. We are here. Nakapunta kami. Nakakasama kami. Nakapagpuli kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. At imagine mo naman, hindi mo lang nagagawa ng boy dahil sa ka. Sabihin mo rin, lalo kang gumanda, lalo kang pumo. God is good. And all the time. Sige, tumayo po muna tayo ngayon at manalangin. I would like to request everyone na pag-pray po natin yung family that we represent. Nandito man sila or wala sa lugar na ito. Let's just pray for our whole family right now. Sige po, let's pray. Sabihin mo yung surname ng family mo. Sabihin mo yung clan name ninyo and just declare the goodness of God sa buhay ninyo right now. Hallelujah. Thank you, Lord, for every family here in True Vine, San Fernando. Salamat, Lord. We continually invite your presence, your kingship in our family, Lord. Kayo po ang patuloy na maghari, maging sentro ng bawat pamilya na nandito, Lord God. Lord, I pray that you strengthen every family. Ikaw po ang patuloy na mag-establish, mag-unite, magpatatag sa pamilya po namin. Lord, we pray that you bless every marriages, bawat mag-asawa, Panginoon. Lord, kayo po ang maging sentro nila. I pray, Father, Lord, yung mga anak po namin, Lord, will be a godly generation. Sila po ay maglilingkod, susunod, magmamahal sa iyo, Panginoon. Lord, continue to protect our family. And Lord, we pray for your favor, for your grace and mercy. And right now, by the blood of Jesus and the powerful name of Jesus, we cut every curses, Lord, sa family. Yung paghihiwalay, yung kahirapan, Lord, yung kakulangan, yung sakit. Right now, Lord, every curses in our family is being broken, Lord, in the name of Jesus. And right now, Lord, we apply the blood of Jesus sa amin po mga pamilya. Lord, tunay nga po, we continually dedicate our family to you. Lord, ang aming pong buong pamilya is for Jesus. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.
Sige po, we can all be seated. Praise God. Nandito po tayo ulit. Sabihin mo naman sa katabi mo, it's good to see you. Yan, ready na ba kayo sa word po ni Lord this morning? Amen. So, we are still studying. Patuloy po yung ating pag-aaral sa 10 Commandments. And right now, we are on the 8th commandment. No? So, 2 weeks na lang, matatapos na po natin yung series natin about the 10 Commandments. Nakakatawa kami ni Kuya Abe. Sabi ko, ano nga kasi yung pang 9th at pang 10th commandment? Sabi ko. And we are so, nalilito kami kung ano yung 9th and 10th commandment, no? Kaya talagang nararapat lang na reviewin, pag-aralin po natin yung 10 commandments. Kasi kahit tayong matatagal na Kristiyano, madalas hindi natin memorize ang 10 commandments. Sabi ko kay Kuya Abe, kasi sinamarize na ni Lord sa New Testament eh. Love God and love people. Amen? But that's not an excuse. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aaral. Kuya Abe, pwedeng paano ng aking PowerPoint? Okay. So, this Sunday, pag-aaralan po natin yung the 8th commandment. Anyone who knows the 8th commandment? Wala siya. Lagay mo dun sa una, Kuya Abe. First slides. Okay. So, the 8th commandment, no? In Exodus 20 verse 15, yan po yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ang sabi po dyan, huwag kayong magnanakaw. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang magnanakaw. Hindi naman pala. Mukha pala siya ang nanakawan. No? Dahil may mga kwintas, may parang hepa. No? Maraming mga golds, mga alahas. Pero ang sabi po dyan, huwag kayong magnanakaw. No? Kuya Abe, sundan mo na lang. Paki-play mo. Yan. Sige. So, tingnan po natin yung picture dyan, yung magpapamilya. No? Alam niyo po, bawat Pilipino, naghahangad ng ganyang buhay. Kung merong American dream, no? Meron ding parang Filipino dream, in which yun yung magkabahay ka, magkasasakyan ka, magkaroon ka ng stable na life or future. Tama po ba? Amen? Pero ang tanong po dyan, pwede ba tayong umunlad ng malinis ang ating konsensya? Kasi yan po yung topic natin ngayong umagang ito. No? So yung sermon po na ito, pinamagatan kong How to Prosper with Clear Conscience. Alam niyo po mga kapatid, hindi lahat ng yumayaman ay naging mayaman dahil sa malinis na paraan. Hello? Di ba madalas pag nakita po natin, ay wow, si brother, si sister, or even yung outside in the church, na-amaze tayo na hinahangaan natin sila, na-influence sila tayo, or madalas tinitingala natin sila because they have what we don't have. Tama po ba? Na meron sila, wow, ang ganda ng bahay niya. Wow, ang ganda ng sasakyan niya. Pero ang tanong dyan, at behind of that success, yun po kayang tao na yon o tayo kaya na nagpa-prosper? Nag-prosper tayo dahil sa tamang paraan. Hello? Hindi ka ba nag-shortcut? Wala ka bang tinapakan? Kaya ka umunlad? Hello? Amen? Kasi ang topic po natin, di ba? The 8th commandment, huwag kayong magnanakaw. No? Baka sabihin niya sa akin, Ate Wilma, iba po ang aking ninanakaw. Diba? Nakaw ng ngiti, uy. Nakaw na tingin, diba? Pasulyap-sulyap. May nakaka-relate ba? Amen? Joke lang po yun, Pero mga kapatid, sino na po dito yung nakaranas ng manakawan? Hello? Nanakawan na po ba kayo? Hindi ba? Wow, praise God. Wala daw mananakaw, kaya hindi pa nanakawan. Ang hirap naman nun. Okay? So, di ba po, hindi mo makalimutan yung ninakawan ka. Tama po ba? Right?
kahit na nakamove on ka na, hindi mo pa rin nakalimutan yung bagay na ninakaw mula sa'yo. Tama po ba? Right? Mga ilang araw na iniisip-isip mo yung ninakaw sa'yo. Kasi parang para sa'yo, lalo na kung mamahalin yung bagay na yon, pinaghirapan ko yun eh. Diba? Ilang buwan or weeks kong pinagpaguran yun eh. Tama ba? Amen? Pero alam niyo po ba, sabi ng Proverbs 21 verse 6, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay parang bula, mabilis lumitaw, mabilis ding mawala. Hello? Amen? Sabing ganyan, yung palang bagay na ninakaw, yes, mabilis mo siyang nakuha, pero ang sabi po ng salita ng Diyos, huwag kang mag-alala, mabilis din niyang mawawala. Para daw bula. No? Pag na-poke na yung bula, wala na. Amen? No? Sabi pa pong ganyan, di ba yung golden rule natin? Ano yung golden rule? May nakakaalam po ba? Matthew 7 verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Amen. Siguro po tayo, yes, pwedeng nanakawan na tayo. Pero at some point, baka tayo ang kumuha or nagnakaw. Okay? Tingnan po natin mamaya. Ano ba yung mga example ng pagnanakaw? Baka iba yung concept natin ng pagnanakaw. Akala natin, hindi tayo sakop nito or hindi tayo guilty, pero kabilang pala tayo dito sa mga nakakalabag ng utos na ito ng Panginoon. Amen? So, bigyan muna natin ng tamang kahulugan ang salitang stealing or pagnanakaw. So, what is stealing? Sabi pong ganyan ng Google, no? Ito daw ay pagkuha ng pag-aari ng ibang tao nang walang pahintulot o labag sa batas, na may intensyong hindi na ito ibalik. Iba yung nanghiram at iba ang nanguha. Yung nanghiram, may intention ka pang ibalik. Pero yung nanghiram ka at wala ka ng intention ibalik, yung bagay na yon dahil nagustuhan mo, kursunada mo, yun po ay isang pagnanakaw or stealing na tinatawag. Amen? Alam niyo po, sa pagnanakaw, meron tinatawag na theft and robbery. Ate Wilma, bakit hindi ba parehas yon? Yung theft is nangunguha ka ng palihim. Yung robbery is nangunguha ka na may kasamang dahas, na may kasamang force. Okay, yan ba? Sa daan. Kapag tinutukan ka ng kutsilyo or something na matulis para ibigay mo yung bag mo, yung cellphone mo, that's what we call robbery. Pero yung tahimik na kinuha yung gamit mo na hindi mo alam, that is theft. Gets po? Okay. And ano po ba yung mga madalas na bagay, ayun, na nananakaw mula sa atin? Ayan, uso-uso ngayon, land grabbing. Mga lupa. Kapag mga usaping lupa na, wala nang kamakamag-anak. Hello? May kilala ba kayong ganyan? Marami. Amen. Di ba? Ano pa? Mga gadgets, di ba? Yan yung mga madalas na nananakaw o kinukuha mula sa atin, no? Sa jeep na lang, oh. Dati nung college ako, ano siya hindi siya robbery, theft siya kasi pasimple niyang kinuha yung cellphone doon sa bulsa nung kaharapan ko. Ako nun, college pa lang ako, parang, ano ba yun, namalikmata ba ako? Sabi kong ganun. And then, hindi ko nagawang mag-report doon sa kaharap ko kasi bigla na siya nagpara at umalis. Tapos, nung maya-maya, so binaliwala ko na yon. And then sabi ko, parang, dahil first time kong makakita ng talagang nagnanakaw. No? So parang hindi na gets ng brain ko na ninakaw nga. So nung malapit na bumaba yung babae o yung lalaki na kaharap ko, sabi, ay, nawala yung cellphone ko. Sabi niyang ganon.
And then doon ko pa lang na-absorb ng brain ko na, yung talagang nasaksihan ko ay, robbery or theft, no? Pagnanakaw. And ano pa? Alam nyo, hindi lang gamit. Right now, sa ating modern age, ang kinukuha na ay even our identity. Tama po ba? Right? Ngayon, meron ng mga nag-hack ng ating mga social media accounts, nagpapanggap na sila yon. I mean, tawag doon? Gets nyo na ako, di ba? Na sila yon, okay? Yung identity natin, kinuha nila, okay? And nangingi sila ng pera. Nangyari yan sa amin ng nanay ko. Sabi niya, Ate Ana, mandam yang makanini daramuhan ng makanyan. Sige ako, nanuha ka sabi me ako. Halika man na mag-chat ya, no? Tapos yung pagkakita ko doon sa screenshot nung GCash niya, alam niyo yung parang online sugal, yung scan mo yung QR code and then mapapasa na yung pera from your GCash. And then, sabi ko, bakit ganito yung GCash? Sabi kong ganon. So, tinawagan ko yung tita namin na yon. Hindi siya sumasagot, nire-reject niya ng nire-reject. And then sabi niya, sige, sabi niya, basta pasa mo na lang. Sabi niya, sabi ko, nag-ano na ako ng suspicion na, sabi ko, baka na-hack ito. Sabi kong ganon. So, madaling sabi, hindi kami naloko kasi nag-verify kami. No? So, sabi ko kay nanay ko, tawagan mo muna yung mga kamag-anak niya na iba, na kapatid, ganon, kung siya ba talaga yon. So, doon, as a result, yun pala, ibang tao na. Na-hack na yung kanyang account. Kaya mga kapatid, pag po merong mga numingi sa inyo ng pera, nanghihiram online, always double check. No? Kasi baka po hindi na pala sila yon. Syempre, pag na-hack yung account nila, mababasa na nila yung mga previous conversations ninyo. Tama ba? Ano pa? Mga motor. Di ba? Madalas, manakaw, mga motor, and of course, pera. Amen? Tama po ba? No? Pero, alam niyo po ba, sabi ko nga ganyan, we too can be a theft. Pwede rin po pala na tayo ay mga magnanakaw na. Hindi pa natin alam. Kanino tayo pwedeng magnakaw? Aside sa ating kapwa-tao, we can also rob God and ourselves. Okay? What do I mean by that? Sabi po ng Malakay 3:10, no, we can rob God by tithes and offerings. Mga kapatid, kung hindi nyo po ito naiintindihan, you can ask your cell leader, yung taong nag-invite sa inyo, or even me, to explain kung ano ba itong tithes and offering, bakit may ganito. Diba? Dati, Katoliko kami, kung ano lang nasa bulsa namin, yung mga barya-barya na tira, yun ang inuhulog namin doon sa offering bag, no? Na inaano ng Asher. Pero bakit dito, Ate Wilma, merong ganyan na tithes and offering? Kasi sabi ng Malakay 3:8, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible, tama ba? Pero sabi niya, ninanakawan niyo ako at itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Sabi ng Panginoon, ninanakawan ninyo ako dahil hindi nyo ibinibigay ang inyong mga ikapu at mga handog. Di po ako humingi ng offering. Tinuturo ko ito dahil kailangan nyo po itong malaman. Because if we are not faithful with little, kailanman hindi ka uunlad. At kung uunlad ka man, hanggang dyan ka na lang. Amen? Ano pa? Ang ating sarili, ninanakawan din pala natin sa pamamagitan ng procrastination and self-doubt. Anong ninanakaw mo sa sarili mo kapag lagi mong pinapagpabukas ang dapat mong gawin? O kaya ikaw ay puro takot o wala kang self-confidence sa tinatawag? You are always doubting yourself. Ang ninanakaw mo sa sarili mo kapag ganon is yung tinatawag natin na opportunity. Hello? Amen? Diba? Akala natin puro gamit, pera, pero mas malawak pala yung pwede nating nakawan, God and our own self. Amen? Tama ba? Nakakasunod po ba? Now,
Kapag nagnanakaw ang isang tao, ano ang nire-reveal nito patungkol sa atin? Okay? What stealing reveals sa ating pong buhay? Okay? Ang nire-reveal niyan is that meron tayong heart problem. Tignan mo nga yung katabi mo kung may heart problem. Baka wala kang sakit sa puso, pero spiritually, may sakit ang puso mo. Bakit? Kapatid, kapag nakukuha mong kumuha, magnakaw, ito daw yung sinisimbolize niyan. Or ito yung symptoms, okay? Sabing ganyan, money has become your security or God. Yan na yung nagpapatakbo ng buhay mo eh. Hello? Amen? Yan na yung treasure mo. Yan na yung naging God mo. Yan na yung pineperso mo sa buhay mo. Kaya kahit manguha ka, kahit manlamang ka, kahit magtabla ka ng ibang tao, okay lang. Hello? Amen? Heart problem. Pangalawa, you don't trust God. Bakit? Kapag nanguha ka, para mo nang sinabi sa Panginoon, He's not your Father and He is not a good provider. Kailangan mong dumiskarte para mag-provide sa sarili mo. Amen? Hello? Ate Wilma, nagbibintang ka ba? Hindi po. Nagpapaalala lang. Amen? Romans 8:32. Ito ang promise ng Panginoon sa atin. And this is also one of my life verse. Sabing ganyan, kung ang sarili niyang anak, referring to our Lord Jesus Christ, ay hindi niya pinagkait. Sa halip ay ibinigay para sa atin. Tiyak na ibibigay din niya ang lahat sa atin, ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kapatid, ano pa ba ang mas mahalaga compared to the life of our Lord Jesus Christ na ibinigay, sinacrifice para sa'yo? Hello? Yung bang uulamin mo bukas ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng Panginoon? Mas matimbang pa ba yung kailangan mong bayaran compared doon sa life ng ating Panginoon? Kaya sabi ng Bible, kailit naman ang iyong pananampalataya. Hello? Masyado kang mahal ng Panginoon. Amen? Para hayaan kanyang mamalimos at magnakaw para lang maka-get by ka for a day, for the week, or for the next month. Amen? Amen. Sabi po pong ganyan, merong mga iba-ibang paraan paano tayo mag-prosper. And I hope tayo po ay mapalaya mula sa mga maling bagay na ito. Number 1 is dishonesty. Pagsisinungaling. Okay? Yung mag-swindle kang, swindler ka, diba? Yung, for example, no, yung maipapagawa ka, tapos, ang liit lang ng sira, sasabihin, ang laki ng sira. Ito yung kailangan mong gastusin. Pero pala, dapat 500 lang ang gagastusin mo. Pero siningil ka, 10,000. Para lang, marami yung kanyang kitain. That's dishonesty. Yes, nag-gain ka, pero sa maling paraan. Amen. Nakakasunod po ba? Diba? You want to collect higher pay, kaya ganun yung ginawa mo. Ano pa? Sa palengke, o sino yung mga nagtitinda dyan na merong mga timbangan dapat? Diba? Yung timbangan, ina-adjust. Kunwari, 1 kilo, pero 3/4 lang pala talaga. Nakakita ko sa China, ang gagaling eh. Sinupot niyang ganun, tapos, for example, 2 kilo yung binigay mo. Pero meron siyang nakaredy na another supot na less than doon sa talagang kinilo niya. Akala mo yun yung binigay niya sa'yo, na yun talagang nakita mo na kinilo niya. Pero, ang galing ng kamay niya, yung pag binaba niyang ganun, makukuha niya yung other na supot. At yun yung ibibigay niya sa'yo. Hello? Ano pa? Mga trabahador. Diba? 8 hours of work. Pero ang totoo, nag-work ka lang 4 hours. Diba? Ginagamit mo yung ibang time para doon sa sarili mong mga task, no? Petics, mga ganon. Ang haba, pag nag-break, hindi agad bumabalik.
That's dishonesty. Hello? Amen? Hindi ko naman sinabi na baka tapos na yung ginagawa mo. Okay lang yon. Pero yung ang dami mo pang gagawin. Pero pinagpapabukas mo kasi yung bayad sa'yo para mas malaki. Amen? Sino na po nakatry sumakay sa taxi? Buti na lang ngayon, may Grab na. Pag sumakay ka ng taxi, talagang yung jump nung metro niya, grabe. Hello? Alam niyo po, sabi ng Proverbs 11:1, kinasusuklaman ng Panginoon ang nandaraya sa timbangan. Ngunit ang nagtitimbang ng tama ay kanyang kinalulugdan. Lagi po namin sinasabi ni Kuya Abe, hindi ka yayaman sa kakaunting dinagdag mo doon sa presyo mo, no? Yung nanloko ka, tapos para let's say 100 pesos, 500 pesos. Kapatid, hindi ka yayaman dyan. Hello? You are just opening your life to curses. Kasi pansinin mo, pag yung tao, mapangwaya, yung buhay niya parang ang bigat. Hindi umaasenso kahit ang dami niyang kinukuha. Hindi totoo yan, Ate Wilma. Yung mga merong mali-maleta, ang yayaman nila. Lalakihan ko na ang pangunguha. Huwag na lang 500. That's not the point. Kapatid, makatakas ka man sa batas ng tao, never kang makakatakas sa batas ng Diyos. Hello? Hindi ka man nakita, hindi ka man nahuli, hindi ka man naparusahan dito, aba, lagot ka kay Lord. Amen. Ano pa? Pangalawa na ginagawa para mag-prosper, umunlad, pero mali yung paraan, defrauding. Anong ibig sabihin ng defrauding? Ito nga, yung nagnanakaw ka ng oras. Hindi lang bagay, hindi lang gamit, even yung oras. Yung gusto mo na kakaunti lang yung effort mo, pero ang gusto mo, malaki ang sweldo. Malaki ang gain. Hello? Amen? Sino po kaya ang guilty nun? Diba? Meron pong tinatawag na cyber loafing. Ang ibig pong sabihin nun, ginagamit mo yung oras ng trabaho para mag-scroll sa social media, manood, mag-online shopping habang naka-duty. Aray ko, Ate Wilma. Sabihin mo sa katabi mo, yung nasa likod mo yon. Hindi ikaw yon. Amen? Huwag kang tumingin sa likod, siya yon. Diba? Extended breaks. 15 minutes lang yung breaks, naging 30 minutes. Diba? O kaya naman yung mga nauuso sa government natin, di ba? Mga ghost employee. Sinusweldohan pero hindi naman talaga pumapasok. Nalaman ko, meron ka palang babayaran doon na tao. Less than doon sa sweldo mo para pumasok or mag-report ng time in and time out for you. No, for example, sweldo mo 40,000. Babayaran mo lang yon 10,000. So malaya ka doon sa time na dapat nagtatrabaho ka, pero nagsusweldo ka ng buo. Defrauding ang tawad doon. Hello? Amen? Ano pa? Under the table deals. No? Padulas. Bigay mo na sa akin yung kontrata, pare. Amen? Ano pa pong sabi dyan ng Romans 13:7? Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. So, tayo pong mga magiging boss or meron ng mga empleyado, no? Kailangan wag po natin dadayain ang ating mga empleyado. 'Di ba? Marami yung magki-claim ka na dapat pala ng benefit mo sa SSS, sa PhilHealth. The time na gagamitin mo na, wala palang hinulog yung kumpanya mo. Have you experienced that? No, Kuya Abe, na-experience niya yun. Hindi ko nasasabihin kung anong kumpanya, pero tiningnan namin online, wala yung years ng pagtatrabaho niya. Eh di ba,
kailangan 10 years kang at least naghulog for you to have a pension pagdating ng 60 or 65 sa SSS. O what if yung palang kinuha na yon, yun pala yung magbubuno doon sa 10 years, di hindi tuloy nag-pension yung tao? Hello? That's what you call defrauding. Panloloko, panggagancho. Amen? Ano pa? Ito, usong-uso sa atin to, downloading. Di ba? Yung panonood sa mga websites na free yung movies, yung mga pirata. Guilty din ako dun eh. Di ba? Siguro, once pa lang kami nanood ng sine. Kasi ang lagi kong katwiran, mapapanood ko naman yan sa internet. Libre pa. No? Kasi pag alam mo yung website, di ba? Naalala ko tuloy yung kinuha kong subscription dati kay Justin sa Spotify, 1 year. O sana wag po akong hindi po Wilma Villanueva ang pangalan ko. No? So, sabi kong gano'n, sige, 200 pesos lang kasi mahilig akong listen to music, no, nang walang ads. So, binayaran ko. And then, pagkatapos ng 2 araw, na-block na yung na yung access ko doon sa parang premium. So, sabi kong ganyan, talagang pag ikaw, yung paraan mo para mag-benefit ka, no, hindi ka rin talaga hayaan ng Lord na magtagumpay. Amen? No, ano pa? Marami ngayon, yung mga, for example, sa work ko po, no, yung mga courses na nakukuha ng libre, yung iba, hindi naman sa kanila yung intellectual property na tinatawag, yung idea, yung galing, yung, kumbaga, yung expertise ng tao na yon, nakuha niyang libre, tapos ibibenta niya sa iba. Hindi naman niya gawa yun. Hello? Kung meron kang course na tig 1,000, makakuha ka lang ng 100 na tao, edi meron kang 100,000. Tama ba? And last, yung tinatawag na defaulting. Okay? Ano yung defaulting? Ito yung pag-iwas doon sa responsibility mo. Sino po dito ang nangungupahan? Sino ang nangupahan na? Kapag ikaw, tinakasan mo yung upa mo, yung renta mo, yung bayad doon sa kuryente at sa tubig doon sa lugar kung saan ka nangupahan, that's what you call defaulting. Hello? Sino pong mga may utang dito? Huwag na kayong magtaas ng kamay. Alam niyo, gusto po kayong palayain ng Lord. Gusto kayong pagyamanin ng Lord. Pero sa tamang paraan. Amen? Lagi namin kayong pinagpipray na magsipagyamanan kayo. Hello? Sino po ang gusto nun? But, ang gusto ng Diyos doon sa makatarungan na paraan. No, hindi po yung nakakalimot sa ating mga obligasyon. That's what you call defaulting. No? Yung, alam nyo, kung may utang kayo, na-appreciate po nung taong pinagkakautangan nyo na ina-update nyo siya. Yung halimbawa, before the due date, yung before na napag-usapan nyo, kung mag-fail ka man, at least alam nyo, hindi mo nakalimutan yung utang mo. Kasi ang masama, yung, alam mo, may utang ka, pero pag nagsweldo ka na, parang, hello, nakalimot, nagkaroon ng amnesia. Sino po ang guilty nun? Huwag mong tingnan yung nasa likod mo. Ano pa? Ayan, naranasan nyo na po ba yung meron nang hiram sa inyo ng gamit, tapos hindi na binalik? That's what you call defaulting as well. Mga gamit, mga damit, no? Kasi nagustuhan na niya eh. Kaya ako po maselang ko ka rin gamit ko. Tatandaan ko po atang mendam ka na ako, kaya mo na binalik. Nakamakaulit. Kabagsik ng pastora. O ka good manager eh. Hello? Amen? Now, kung merong wrong ways to prosper, dito naman ako gustong mag-end. What are the right ways to prosper?
Alam nyo, hindi po labag sa Bible at gusto talaga ng Panginoon na tayo ay mag-prosper. Hello? Pero sabi nga, at the right way. 3 points. Paano ka uunlad sa tamang paraan? Number 1, it's by working. Pakisabi sa katabi, work. Sabi ganyan ng Proverbs 14:23, ang masikap sa trabaho ay may pakinabang. Ngunit magiging mahirap ang puro salita lang. Alam nyo, kung hindi naman po kayo sobrang bata, hindi naman kayo sobrang tanda, wala naman kayong sakit, aba, magtrabaho ka. Hello? Kung gusto mong umunlad talaga, kapatid, walang sasagip sa atin. Binigyan po tayo ng kakayahan ng Diyos, ng oras ng Panginoon, ng katalinuhan, normal ka. It's time to work. Amen? Hello? Ngayon, kung ayaw mong mag-work para sa iba, edi mag-business ka. But do something. Amen? Para po tayo ay umunlad. Okay? Hindi sa maling paraan. Amen? Sabi nila, don't just work hard, work smart. Pwede naman yon, di ba? Hindi naman yung puro hard work lang. Yes, pwede ka rin naman magtrabaho ng smart. Okay? Ano ba pong sabi ng Ephesians 4:28? Mga kapatid, kung tayo po ay magnanakaw, ay wag nang magnakaw. Stop na yan. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. The Lord wants to bless us higit sa kailangan po natin so that we can be a blessing. Do you believe that? Gusto kang pagpalain ng Panginoon para po maging kang blessing sa iba. Hindi lang sa family mo, but even outside your home, you can be a blessing. Amen? Hello? Hayapin nung sobra-sobra na pagpapala. Maybe nakalaan na yan para sa iba. Hello? Yung sinabi ko po sa atin last 2 weeks ago, yung about sa money, di ba? Subukan nyo na mag-budget nung gusto nyong monthly income at ipasa nyo sa Panginoon as proposal. Lord, ito po yung budget, ito po yung gusto kong gawin sa pera na ito. Malay mo, i-approve ng Lord. Bigyan kanya ng opportunity and open door para makitain mo yung ganong pera. Hello? Yan, yung mga gustong i-bless ang magulang, gustong bigyan ng magandang future ang anak, gustong i-bless ang ating simbahan, gustong mag-bless ng ibang tao. Hello? Hindi maiksi ang kamay ng Diyos para pagpalain po tayo kung tama ang ating purpose. Amen? Hello? Amen. Ano pa po? Pangalawa, if you want to prosper with clear conscience, plan. Pag sabi sa katabi mo, plan. Sabi po ng Proverbs 21:5, ang gawaing plinanong mabuti at pinagsikapan ay patungo sa kaunlaran. Ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Kapatid, ang pagyaman at pag-unlad ay pinagpaplanuhan. Ina-strategize, pinag-iisipan. Hello? Amen po ba? May nakukuha po ba tayo? Nagigets po ba natin? Amen? Paano tayo magpa-plan? Number 1, by saving and investing. Hindi mo lahat winawaldas ang sahod mo. Alam mo siyang pagparte-partehin. Okay? Halimbawa, 10% sa Panginoon. Yung 90, may iwan sa'yo, di ba? Now, mag-alat ka ng percentage para mag-save ka doon. Okay? And yung savings, after that, i-invest mo siya doon sa bagay na kapakipakinabang. As ang ginagawa po namin right now, dahil hindi pa kami marunong mag-business, nag-invest po kami sa MP2. Okay? Pag-ibig MP2. Yun is may 5-year lock term at per year, ang kinikita niya is 7% per annum.
Okay? Sabi namin, kung meron kang 20 million doon, every year, buhay ka na. Kasi yung sa dividendo niya, yun ang magsusustain sa'yo per month. Now, depende yon sa budget na kailangan mo. Now, Ate Wilma, kaya mong ipunin yung 20 million? Aba, mabuti nang magplano. Mangarap ka na ng mataas kesa sa mababa. Kung nangarap ka ng mababa, hanggang dito lang yung mamimit mo. What if nangarap ka ng mataas? At least man lang dun sa kalahati na na-achieve mo, di ba? Kesa dun sa mababa ang ginol mo. Hello? Amen? Alam nyo, gusto po ng Lord, mawala tayo sa scarcity mindset. Gusto ng Diyos, yung mindset po natin maging abundant. Kaya po ganun yung practice ko. Ewan ko kung gusto nyong gayahin. Yung ini-stretch mo yung mind mo, na kaya mong i-handle yung ganong kalaking pera. Actually, maliit pa nga yun eh. Hello? Alam nyo, nakahawak po ako ng milyon nung bago ako mag-graduate ng college kasi doon sa school namin, nag-maternity leave yung cashier. So, di ba sa school tuition, no? So, biruin mo yon. Sabi ko, nung hinawakan ko yung 1 million, ganito lang pala konti yung 1 million. Siguro ganyan lang siya. Bundle lang siya na 10 eh. No? Sino na po nakahawak ng milyon? Wala pa? Ayun no. Di ba? Parang ang konti lang. As in, kung hindi ka pa nakahawak ng milyon, try mo manood sa YouTube. Try mong maghanap ng picture. Para lang makita mo kung gaano kaliit yon. Amen? Nakakasunod po ba? Hello? And last, ito po, by praying. Kapatid, kahit pekagaling tamo, pekasipag tamo, without ang tulong po ng Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Kung babasahin mo ang Bible, lahat ng sinamahan ng Diyos naging successful. Amen? Dahil lamang po sinamahan sila ng Panginoon. Kaya kapatid, kung gusto mong mag-prosper with clear conscience, mag-pray po tayo. Amen? Bakit? Malay mo, sagutin ka ng Diyos. Hello? Amen? Sabi pong ganyan ng Matthew 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Alam niyo, sabi ng Bible, wala ka kasi hindi ka humihingi. Hello? Di ko nasama dyan eh. Pero may verse sa Bible ang sabi, wala ka kasi hindi ka humihingi. Hello? Kapatid, anong kailangan mo ngayon? Hingin mo sa Diyos. You have not because you ask not. Ang sabi ng verse na yon. Wala ka kasi hindi ka humihingi. Hello? Sino pong naniniwala that the God that we serve is our Father? Sinong naniniwala? Ama mo ang Diyos. Di ba? Kayo pong mga may anak. Tama yon, di ba? Pag humingi ang anak nyo, bibigyan nyo ba ng ahas kapag humingi ng tinapay? Bibigyan nyo ba ng bato kapag humingi ng tinapay? Hindi naman po, di ba? Ibibigay nyo kung ano yung kailangan nila. Minsan nga, o madalas, hindi naman humihingi dahil anak mo, alam mo ang pangangailangan niya, ibinibigay mo pa rin. Tama ba? Amen? Ganon din po sa ating Ama na nasa langit. Sabi niya, ibibigay niya ang mga mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kapatid, na-try mo na bang humingi sa Diyos? Di mo alam ang gagawin, hingi ka ng wisdom. Wala kang pambayad ng ganito, humingi ka sa Panginoon. Hello? Ang tanong lang, marunong ka kayang mag-discern ng sagot ng Diyos? Meron kami pinagkukwentuhan ni Anjanette this week. Sabi niya, meron daw isang tao na nalulunod. And then pinag-pray niya, Lord, sagapin mo ako. Sabi niya. And then, nung nag-i-struggle siya sa tubig, meron dumating na nakabangka. Sinasagip siya. Pero ang sabi niya, hindi. Sabi niya, sasagapin ako ng Lord.
So, umalis yung nandun sa bangka. And then, meron na naman dumating. Ang sabi ganyan, ano naman siya, nakayate. No? And then, same yung sinabi ng lalaki. Sabi niya, hindi ako sasakay. Sasagipin ako ng Lord. Hanggang sa malunod na talaga siya at mamatay. And then, hello? And then, ang sabi niya, nung nakaharap niya ang Panginoon, sabi niya, Lord, bakit hindi mo naman ako niligtas? Eh, sabi ng Panginoon, niligtas kita, sabi niya. Nagpadala na ako ng 2 tao para iligtas ka. Hello? Ang tanong lang is, kaya mo bang i-spot ang sagot ng Diyos kapag humingi ka? Baka meron nagbibigay ng opportunity sa atin para umunlad, pero hindi mo alam kung ito ba talaga sa Diyos o hindi. Alam niyo kung anong sikreto? Paano mo malaman na talagang si Lord yon? Tanong niyo ba, paano? Be intimate with the Lord. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, kapatid, hindi mo siya malalaman paano kumilos sa buhay mo. Pero pag close kayo ni Lord, di ba? Parang yung asawa mo o anak mo, di ba? Dahil you have that intimacy, you have that closeness. Hininga pa lang, di ba? Alam mo na. Yung dabog pa lang, alam mo na. Yung palang lakas ng yabag ng paa niya, alam mo na ang ibig sabihin. Tama po ba? Makita mo pa lang yung mukha niya, yung tono ng boses niya, alam mo na kung namumblema. Right? Kaya kapatid, I always encourage you, read the Word of God. If you want to know more about God, read the Word of God. Hello? Dito na po ako magtatapos. Yung sa kwento ni Zacchaeus. Alam nyo, itong tao na to, siya ay magnanakaw. No? Pandak po siya na tax collector. No? Siya ay isang Hudyo, pero ang work niya under sa Roman Empire. No? So, siya po ay mayaman, no? He's rich and successful. Meron po siyang magandang trabaho. Pero, despite of that, na successful siya, may maganda siyang trabaho, mapera siya, alam niyo kung anong kulang sa buhay niya? Number 1 is kaibigan. He was despised by a lot of Jews kasi ang tingin sa kanya, traidor. Dahil nga nakikitrabaho siya, no, naniningil siya ng higit doon sa dapat niyang singilin na buwis, no? Kaya kasamande, he was hated, no, ng kanyang mga kalahi, no? And sabing ganyan, he is restless and empty. And alam nyo, one day, papunta si Jesus Christ sa Jerusalem at dumaan siya sa Jericho kung taga at saan si Zacchaeus. And then, dahil nga he's empty and he's curious kung sino si Jesus, ganyan, no? So, dahil nga pandakekok yan malatiya, okay? Ang ginawa niya, tumakbo siya, inunahan niya yung maraming crowd at umakyat siya sa dun sa puno ng sycamore tree, no? And pagdaan ni Jesus doon sa tapat ng puno kung nasaan siya, tumingala si Jesus and sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ngayong araw na ito, sa bahay mo ako tutuloy. Aba, nagbulong-bulungan yung mga tao, sabi nila, bakit kay Zacchaeus tutuloy si guro? Ganyan, no? Kasi makasalanan siya, ganyan, makikikain si Jesus doon sa bahay ng makasalanan. So, ganun yung ano niya. So, he's parang, kahit na mayaman siya, yes, could be, na meron siyang mga kaibigan na kasama niya rin na tax collector. Pero, most of the people na kanyang sinisingil, kahalubilo, no, di ba, ang masa, yun ang mas marami. There's only, let's say, top 1% o 10% lang na talagang well-off. So, talagang, kumbaga, doon sa paligid niya, no, siya ay, kumbaga, napapaligiran ng mga taong ayaw sa kanya. And, yun nga, nagpunta doon si Jesus. Walang sinabi si Jesus na patungkol tinanong niya ba kung anong ginagawa niya, anong
pinagkakabisihan niya, no? Anong trabaho niya. Walang ganon tinanong si Lord. Ang sabi niya lang is that tutuloy siya doon sa bahay niya. At nung nandoon na siya sa loob ng bahay ni Zacchaeus, alam niyo kung anong sinabi ni Zacchaeus? Panginoon, sabi niya, lahat po ng ninakaw ko, ibabalik ko ng 4 times. Lahat ng mga sinwindel ko, lahat ng mga niloko ko, lahat ng mga inagrabyado ko, sabi niya, ibabalik ko ng 4 na beses ang kinuha ko mula sa kanila. Ang sabi po ni Lord sa kanya, ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan sa bahay na ito. Hello? Kung mapapansin po natin, lagi ang approach ni Lord, hindi siya yung, ikaw, magnanakaw ka. Ikaw, mapang-agarbyado ka. Walang ganun. Hindi man lang inopen up ni Lord, hindi man lang tinanong siya kung anong ginawa niya. Ang unang-una na binigay ni Lord is acceptance. Hello? Amen? Kapatid, let's do a personal check ngayong araw na ito. Hindi mo kailangan sabihin sa iba, hindi mo kailangan sabihin sa akin kung ayaw mo o sa cell leader mo. Pero check yourself. Kapatid, may dinaya ka ba? May dinadaya ka ba ngayon? Sabi pang ganyan, may kinuha ba ako na hindi akin? Check mo nga yung bahay nyo. Check mo nga yung sasakyan mo. Baka meron kang gamit dyan na hindi sa'yo at hindi mo pa ibinabalik dahil nakursunadahan mo. Meron ba akong utang na tinatakbuhan? Kapatid, never mong makakalimutan ang utang. At mas lalo na ang iyong pinagkakautangan. Pwedeng yan hindi nagsasalita, pero alam niya sa puso niya, may utang pa tong tao na to sa akin. Every time na makita ka niya, di ba? Naaalala niya yung utang na hindi mo binayaran. Hello? And meron ka bang oras na ninanakaw in terms of your work? No? Kapatid, ine-encourage po tayo ngayon ng Lord na magtapat kagaya ni Zacchaeus. Hindi ka niya i-judge, pero sabi nga ganyan, we must follow the word of God. Kapatid, pag tiningnan nila tayo, at alam niyo, ito ang una, siguro isa ito sa mga bagay na makakatisod sa iba para hindi kumalala kay Lord. Kapag tayo ay nagnakaw mula sa mga tao na ito. Kapag inagrabyado natin sila. Kapag tinalo natin sila. Hello? Pero may pag-asa. May pag-asa. Amen? Meron pong offer ang Panginoon ngayon. Sabi nga, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Habang may chance ka to do what is right, tama mo na. Amen? Kasi gusto po tayong pagpalain ni Lord. At yung pagiging hindi natin tapat sa maliliit na bagay, ang nagiging dahilan bakit hindi po makadaloy ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. God wants to prosper us. God wants to give His blessing and favor to us. Pero di ba kapag pag di tayo nagtatapat, parang tayo mismo ang nagshushu away sa blessing ng Diyos. Mga kapatid, let's all stand up. Sabing ganyan, kapag yung bagay na yan na kinuha mo, at ang bayad dyan is your peace. No? Nanguha ka. Yes, nakuha mo pero nawala yung peace mo. Bakit? Natatakot ka, baka mahuli ka. Natatakot ka, baka mabuking ka.
ang sabing ganyan, napakamahal ng binayad mo. Anything that is causing you your peace, mahal ang bayad niyan, kapatid. Kaya might as well, itama mo na. The 8th commandment, do not steal. Huwag kayong magnanakaw. This is a reminder for us na binibigay sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. And right now, kapatid, kung gusto mong lumaya mula dyan, no, sa kasalanan na yan, right now, the Lord is inviting us to humble ourselves before Him. Kung sa isip mo, alam mo sa sarili mo na may kinuha ka, may mali kang nagawa, meron kang inagrabyado, meron kang tinalo, now is the time to just ask for the Lord's forgiveness. Panginoon, nakikita niyo po ang aming mga puso. Nakikita niyo po ang aking mga kapatid, Lord, right now na nagpapakumbaba sa inyo. Lord, right now, gusto po naming mabuhay ng malinis. Tulungan niyo po kami, Lord, na gumawa ng tama, sundin ng tama. Lord, help us na umunlad with clear conscience. Tulungan niyo po kami, Lord, na lahat ng ipapakain namin sa pamilya namin ay galing sa malinis na paraan. Lord, tulungan niyo po ang mga workers namin, kaming nagtatrabaho, na maging tapat sa aming kumpanya, sa aming mga boss. At Lord, tulungan niyo po ang mga nagbi-business dito na maging fair sa kanilang mga trabahador, sa kanilang mga customers, Lord God. I pray, Father, na anumang pong pandaraya na meron kami sa buhay namin ay matigil na in the name of Jesus. At anumang pong pagnanakaw, Lord, na aming nagawa dati, patawarin niyo po kami. At Lord, help us to audit our lives today. At tulungan niyo po kaming ibalik sa tamang tao yung mga bagay na nakuha po namin. Panginoon, as we cleanse our lives mula sa mga lust of the flesh, lust of the eyes, ang panalangin ko, Lord, ibuhos mo yung pagpapala mo sa aking mga kapatid. Lord, sinasaway po namin yung mananakmal, yung enemy, Lord, sa buhay namin na nagkukos ng curse, ng open door sa buhay po namin, Lord, para siya'y manalanta, Lord, sa buhay namin, magnakaw sa buhay namin, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord God, na wala pong maging foothold ang kaaway sa buhay namin. Wala siyang maging dahilan, wala siyang maging claim sa buhay namin. And Lord, binibless ko ang aking mga kapatid. Even right now, Lord, pinagpipray po namin yung aming mga tithes, yung aming mga offerings. Lord, I pray yung mga magkakaloob ngayong umaga na ito, talagang, Lord, papangyarihin mo po yung pangako mo na sinabi mo, test me on this, kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit. Prosper mo yung aking mga kapatid, Lord, na nagtatapat sa'yo. Kayo pong nakakaalam, Lord, kung sila'y nagtatapat ng kanilang pagkakaloob at sa kanilang mga ikapu. Lord, I pray, lahat ng mga tapat sa'yo ay mas lalo mong pagpalain, pagyamanin, iangat ang kanilang mga pamumuhay. Hindi lamang sa aspeto ng kaperahan, but in their health, in their relationships, in their spiritual life, Lord, patuloy po silang mag-grow. Maraming salamat, Lord, sa oras po na ito, and even sa chance to give these offerings and tithes to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa oras po na ito, dadako po tayo sa ating